Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. So, hello mga boss. Ako na naman po ito, no? So, sana hindi kayo magsawa sa mukha ko. Dahil wala tayong ma-content kasi nasa barko tayo. Wala akong actual na mga gamit dito na pwedeng i-review sa inyo. So, virtual review na naman po tayo. Bawin lang tayo sa bakasyon, no? So, babawi talaga ako. So, sisikapin natin yan. Ang topic natin ngayon ay about sa listahan ng mga budget meal na amplifiers dito sa Pilipinas. Yung mga sulit sa bulsa at sulit din yung performance. So, isa-isahin natin at bigyan natin ng konting overview at konting explanation yung kada isa. So, madami kasing nagtatanong kung ano yung magandang brand. Madaming nagsasabi sa akin. So, may nagsabi na bakit wala akong nabanggit na brand. So, dito magbabanggit tayo ng mga brands na budget meal at sulit sa bulsa. So, kung interesado ka sa topic na ito, tara, samahan mo ako hanggang matapos ang video na ito. Oh, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. At ito na po yung pinakaantay ng nakararami, budget meal amplifiers dito sa Pilipinas. So halos lahat naman gusto yung budget meal kasi para makatipid din naman po tayo dahil sa hirap nga ng buhay ngayon, sa panahon ngayon. So bibigyan ko kayo ng mga listahan ng mga budget meal amps at ang opinion ko dito bawat isang brands na ito. So inuulit ko po, opinion ko lang po ito. So, maaaring maging tama ako, maaaring maging mali ako. So, disclaimer lang po ha. Madami kasi diyang mga perfectionist. So, ano ba sa Tagalog yun? Basta yun na yun. So, tama na yan. Mabilisan lang tayo. Wala nang madaming satsat kasi baka may magsabi na madami na naman akong sinasabi. So, unang brand sa listahan natin ay Zymar Power. Hoy! But ito naging una sa aking listahan. Di ko naman ito na virtual review. So, coming soon na yung virtual review nito. Pa-approve lang kay Sir Zymar. So, una ito sa listahan ko kasi reseller ako nito. But, disclaimer, kahit reseller ako nito, wala akong favoritism. Lahat po ng brand, nagre-resell ako. So, una to sa listahan ko kasi ito po ay maganda yung quality para sa akin. So, bigyan natin ng overview. Ito po ay isang local brand from Malabon by Sir Zymar Gustilo Azagra. So, ito. Pinoy ang supplier nito sa Pilipinas. So, mas recommended ko po itong brand na ito kasi so far sa pagre-resell ko ng brand na ito, ilang unit na at ilang taon na, wala pang nagkakaproblema at may video po yan na pinapakita na genuine talaga ang mga parts. Binuksan talaga mismo yung capacitor, nilagari talaga yung transistor, binuklat talaga yung laman ng transistor, tsaka yung transformer, pinakita talaga na pure copper. So magtatanong kayo, bakit masyadong mura kung maganda naman ang quality? So para sa akin, bultuhan po kasi si Sir umorder sa China. So malaki ang discount nito pag wholesale. Kaya mababa din yung pag resale price niya dito sa Pilipinas. So more on volume sila. So pag gusto mong umorder, meron sila shop sa roon. Kaso maliit lang yon nandun sa pwesto nila. At kung meron din naman sa may Malabon, dun yung main nila. At kung online at wala kang tiwala sa mga ibang reseller, nandito naman ako, huwag ka nang lumayo. So PM lang ako at highly recommended ko yung amplifier na ito. At marami po silang mga model na pagpipilian. So hopefully makapag-demo tayo nito at makapag-upgrade tayo nito kasi meron pang ibubuga ang brand na ito. Hindi pa nalalabas yung full potential ng amplifier na ito. So, hopefully makapag-upgrade tayo niyan at makapag
video tayo niyan actual. So, Sir Zaimar, no, baka naman. So, soon, mabibideo talaga natin yan. May coming soon tayo na si A20 para sa tropa natin at meron din si A30 na malapit doon. So, pwede natin yun i-demo pag uwi. So, next in line is Tosunra. Tosunra. Next in line ko ito. Madaming nagsasabing pangit pero panoorin nyo yung full virtual review ko. Kung pangit nga ba o sulit. So kung hindi mo pa napapanood, pakipanood na dyan para huwag ka na munang mag-comment kung hindi mo pa napapanood. Nandun lahat ng details. So di ko na kailangan i-explain ng mahaba. So itong Tosunra galing Cebu, alam din natin lahat yan. Meron silang mga pure copper pero focus tayo sa kanilang budget mill na aluminum transformer, yung CA series nila. Ito yung pinag-usapan natin, budget eh. So set aside na muna natin yung mga medyo mamahalin. So, kung para sa akin, kung pang personal use lang ito, small events, okay na din siya at sulit na din siya sa kanyang presyo. Kalain mo yun, below 20k, meron ka ng malaking power amp. So, madami nang nakagamit niya na makakilala ko, basta iniingatan lang at goods na yan. Puwera na lang kung bara-bara ka at palong-palo ka kung mag-volume. So, wala talagang gamit na tatagal sa iyo kung hindi ka maingat. Next naman natin is KKE Audio. Another Cebuano pride. So, shout out dia sa mga kuha na to, no, mga ka-sounds na to sa Cebu. Shout out dia. So, isa ito din sa mga good budget brands. Meron silang nirelease na CA series din kagaya ni Tosunra. Ang pinagkaiba lang sa harap nila is malalaman mo KKE talaga yung CA na yung modern CA nakalagay. Tapos same model niya CA50, CA20, CA30. Tapos circuit breaker yung kanyang switch. Hindi para kay Tosunra na kuan lang yung ordinary switch. So para sa akin, okay din tong KKE. Kasi meron silang pure copper na mga high quality na pang bakbakan talaga ng mga amplifiers. Meron po yan sila. Pero focus tayo sa aluminum nila na series. Yun yung CA nila. So from, hindi lang ako sure, CA20 to CA50 yata, yun yung aluminum. So but ito naging nandito sa listahan ko kasi na experience ko na po itong gamitin na brand na ito. Madaming nagpa-set up sa akin. Nawakan ko ang brand na ito. Especially yung CA50, napabilib ako sa lakas nito. At swak po ito sa Live Pro 1000 watts, di 15 man or di 12. Tested and proven ko na yan. Maganda po yung performance. So, yun no, may tips na ako no, kung pang bahay-bahay mo lang, consider mo tong brand na ito. Solve na. At wala din ako namang naririnig na major issue sa mga kakilala ko na gumamit nito. So, thumbs up sa KKE. So, hopefully, makademo din tayo nito actual, no? Boss Kerry, baka naman. So, pero kahit hindi tayo mapagbigyan, pwede tayong humiram sa mga kakilala natin. Marami tayong kakilala dyan na KKE users. So, abang na lang mga October or November, makapag-demo tayo niyan. So, next in line is another Cebuano brand. So, daghan kayong mga bago nga brands sa Cebu, no? Mga budget meal nga brand. So, shout out dia sa mga ka-sound naton nga mga Bisaya. So, another budget meal brand ay ang Audio Master. So, tatlong Cebu brands na yung nabanggit ko. So, ito yung medyo least favorite ko lang. Para lang sa akin ha. So, para sa akin medyo kuhan ko ito. Huli ko ito sa tatlo kasi bago lang ito at hindi pa masyadong kilala sa market. So, meron namang mga gumagamit pero medyo madami na yung na-encounter na mga technician ko dyan na problema sa Audio Master. May mga konting issue yung Audio Master na dapat nila isolve sa kanilang amplifier. So, kahit bago no, medyo may issue konti. So, hopefully, sa susunod na mga release ni Audio Master ay maging mas durable, mas quality. So, natural lang naman yan kasi bago lang yung
amplifier. Kumpara mo sa dalawa na mas nauna. So alam na nila yung mga errors nila, yung mga dapat nila ayusin. So si Audiomaster bago pa lang nag-release ng mga amplifiers. So sa speakers nila, nauna sa speakers sila mag-release. Thumbs up ako sa speaker. Wala akong masabi sa speaker ni Audiomaster. So affordable talaga yung speaker niya at pangmasa talaga, sulit sa bulsa. Masyadong malayo sa ibang brands yung presyo, pero goods na goods yung performance. Yun nga lang, sa amplifiers medyo may konting issue lang, pero hindi naman major issue yung mga sa amplifiers niya, pero medyo inconvenient lang kasi sa mga makakabili kasi bago pa yung amplifiers may mga konting issue. So hindi lahat kasi mayroong technician sa malapit sa kanila. So nagpo-post sila, nahihirapan sila kung anong gagawin sa kanilang amplifier. So yun lang, no. Hopefully sunod makapag-demo din tayo niyan at yung improved version na ni Audiomaster. So shout out diyan sa supplier ni Audiomaster. Next in line, Challenger. So may full review po ako niyan. Pakipanood na lang po at sa hindi nakapanood. So doon lahat in-explain ko bakit sulit yung Challenger. Medyo huli lang ito sa aking listahan kasi medyo mataas ng konti yung presyo kumpara din sa ibang brands na nabanggit ko. Pero pasok pa din siya sa budget meal na category. At super tested na sa upas man, sa service man. So kayang-kaya nito makipagsabayan sa mga mamahaling brands. So kung may extra budget ka, Audiomaster tuloy, mag-Challenger ka. So kung gusto nyo ng upgraded version ni Challenger, yung full potential na upgrade ni Challenger, PM lang ako. So pwede tayo mag-accept ng orders ng full upgrade ni Challenger na mas malakas, mas pinalakas kaysa sa stock na gawa nito. So may in-improve na kami dyan kay Challenger. So kung gusto nyo umorder, PM lang ako. Next in line, iMix by Trident. Matagal na tong brand na to, no? So mas nauna pa to sa mga nabanggit kong brands. Magaganda din yung mga CA series niya, lalo na yung mga old model. Malalaki yung transformer, tapos yung wire malalaki din. Pero medyo nadismaya lang ako dito sa bagong labas niya na CA18 kasi ang liit ng transformer. Pero dahilan siguro nun kasi gusto niya humabol sa presyo ng mga budget amps. Doon siya nag-adjust sa transformer niya. Sa output niya medyo marami din naman, kaso yung transformer parang maliit talaga tingnan. So yun lang pero sa old versions, goods na goods talaga yung iMix by Trident kasi yung circuit niyan almost the same sa mga bagong labas ngayon, kaso SMD lang siya, pero kabisado din naman yan ng mga tech kasi matagal na si iMix. So kapag may nagbenta sa inyo ng old model na iMix by Trident, grab nyo na kasi sulit po yan. So next sa list natin ay Joson budget amps. So yung budget amps, kuwan lang disclaimer, budget amps ng Joson, yung mga aluminum na transformer ni Joson. Hindi kasama dito yung Joson ng mga malalaki baka may mag-react dyan ng mga Joson lovers. Alam ko madami na kayo. So yung mga good quality ni Joson, yung mga mamahalin niya, no doubt ako dyan na maganda talaga yung quality niyan. So wala akong question dyan. Yung pinag-uusapan natin ngayon ay budget. So doon tayo sa kanyang mga mababang presyo na amplifiers at meron akong full review niyan sa ating YouTube channel. Pakipanood na lang po, nandiyan sa ating mga video playlist. So next naman na brand ay ang Ace. Medyo same lang sila nung alam niyo na yan kung anong model ng Joson tsaka yung Ace, yung halos same lang talaga yung laman. Marami na nag-post niyan. So medyo huli ito sa aking listahan kasi yung Ace lang yung Joson okay, may kwan sila may mga pang pro audio sila, may malalaki. Pero yung Ace medyo huli ito kasi more on budget models lang sila. As far as I know,
Yung mga budget lang talaga yung meron yung Ace. Pero ewan ko lang kung may nilabas na bago kasi yun sa pagkakaalam ko lang. So, wala silang pambato sa mga malalaking amplifiers na category. So, medyo madami kasi pong issues sa sa brand na ito. So, bakit nga ba? Para sa akin, depende pa din sa paggamit. Isa pa din ito sa pinaka-affordable na power amplifier. So, below 10K. So, huwag ka nang mag-expect ng malaki kasi ang baba talaga ng presyo kumpara sa iba. So, para sa akin, ang nagiging issue lang naman dito ay inaabuso yung paggamit. Palagi ako nakikita, 1,000 watts ba naman ilo-load kay LX20. So, Diyos ko naman po, no? Maawa naman po kayo sa amplifier nyo. Para lang yung motor, tapos kinargahan mo ng kalabaw. So, isipin nyo, gano'ng kahirap yung pag-drive ng amplifier nyo. Tutunog at tutunog yan. Okay lang kung mahina yung volume mo. Pero kung medyo galit ka mag-volume, so pinaiksi mo lang yung buhay ng amplifier mo. So, naghahanap ka lang ng sakit sa ulo. Pati yung technician, sasakit din yung ulo niya pag-repair kung medyo malala yung trouble ng amplifier kasi in-overload mo. So, mabubutas talaga yung board. Pati yung bulsa mo, butas din. So, madami na din naman gumagamit ng brand na ito at tumatagal din. So, yung mga tumatagal, yung iniingatan nila, hindi overloaded. So, depende din sa paggamit mo. So, pasalamat pa din tayo kay Ace, no? Thumbs up pa rin. So, below 10K, meron ka ng power amps. Kahit pang bahay lang, affordable ka na. So, kung wala si Ace at yung budget ni Joson, stick pa rin tayo sa integrated amps na hindi naman natin nagagamit lahat ng features. So, meron pang ibang mga brands na local pero medyo mataas na yung kanilang price range. So, hindi ko in-include dito kasi yung topic natin is budget mill amplifiers. So, at meron pang ibang mga bagong labas ngayon at medyo wala pa akong idea sa mga hindi ko pa may review ito kasi bago pa lang nga gaya ng Padon, which is as far as I know, isang China brand na mabibili sa Shopee at mura siya pero medyo hindi pa ako sure kung okay kasi wala naman silang physical store at wala din naman silang service center. So kung sino man supplier nito, boss, pasend ng product mo, i-review natin nang magkaalaman na kung sulit nga ba ito. Bukod pa doon, meron pa, madami pa, may Reworal, National Star, mga Class A Chinese version ng JBL, PV at madami pa. So hopefully unti-unti natin yan sa susunod, maisa-isa natin yan lahat at abang-abang lang tayo dyan. So yun lang mga boss, no? Pili lang kayo dyan kung ano ang swak sa inyong budget at pangangailangan. At kung ano yung mas convenient para sa inyo kung bibili kayo. At kung nasaan man kayo sa Pilipinas, gusto nyong umorder at wala kayong tiwala sa mga reseller kasi dami ng mga scammer, PM nyo lang po ako at pwede kayong umorder sa akin kahit anong brand na gusto nyo. So, legit tayo ng supplier for 9 years na. So, pwede nyo ma-check yung aking profile at sigurado makakarating talaga yung item sa inyo. Sino ba namang vlogger ang scammer, di ba? Merong iba dyan, pero ibahin nyo ako. So, nandito tayo para tulungan yung ating mga kasounds dyan at kumita din kahit konti, syempre. At yun lang, PM lang ako sa aking FB account, nandyan sa description. So, hanggang dyan lang muna yung ating video para sa ngayon. So, paulit-ulit yung sinasabi, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me kasi tao lang po tayo. Matanggap po tayo ng ating kamalian. So, pwede kayong mag-comment, reaction, recommendation, correction, at may iba dyan na tumutulong pa. Salamat po sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat po sa lahat na suporta. So, malapit na tayo mag 10K. Mag-giveaway tayo. Konti na lang mga boss. So, keep on subscribing and share my YouTube channel para maabot natin yung ating goal. At yun lang po para sa ngayon. God bless us all.